Minasan konnichiwa. Yun, welcome back dito sa aking channel. At sa video na to, ituloy na natin yung pamamasyal natin dito sa Den Park. So, para doon sa mga hindi pa nakakapanood ng aking nakaraang video, ayan siya, makikita nyo sa screen. So, sa video na yon, habang naglalakad-lakad at namamasyal ako dito sa Den Park, nag-share ako doon ng mga dapat mong dalhin kung ikaw ay papunta na dito sa Japan. Kaya sa mga gustong makakuha ng idea kung ano ba yung dapat mong ihanda at dapat mong dalhin pag papunta ka na dito sa Japan, so pwede mong panoorin yung video na yon pagkatapos mong panoorin tong video na to. And syempre, habang pinagpapatuloy natin yung pamamasyal natin dito sa Den Park, meron akong isang topic na gustong i-share sa inyo. So yung topic na to, malaki rin sigurado ang may tutulong dun sa mga gustong mag-apply ng trabaho dito sa Japan, lalo na dun sa mga under training na at may mga employer na, and kailangan nyo talagang malaman at tandaan itong topic na i-share ko sa inyo dito sa video na to. Kaya game, wag na natin patagalin, hajime masho. So yung topic na i-share ko sa inyo sa video na to is yung mga attitude or mga ugali na ayaw ng mga Japanese, lalo na sa trabaho. So ang mga Japanese, first impressions last sila. Ibig sabihin, kung ano na yung impression nila sa'yo sa simula, possible na hindi na yun magbago. Kaya kailangan nyo mag-ingat para hindi kayo matulad dun sa iba na from start hanggang finish ng kontrata nila, hindi talaga maganda yung image nila sa mga Japanese. Kaya lagi nyo tatandaan na ang main goal natin sa pagpunta dito sa Japan is magtrabaho. Kaya para maging smooth at okay yung pakikisama sa atin ng mga katrabaho natin na Japanese, magbibigay ako sa inyo ng 5 ugali na ayaw ng mga Japanese pagdating sa trabaho. Okay, unang-una, yung mga latecomers. Kilala ang mga Japanese sa pagiging on time palagi. Mapa-work man yan or sa ibang bagay, at talagang ayaw nila nang nalilate. Dahil para sa kanila mahalaga talaga ang oras, lalong-lalo na sa trabaho. Dapat at least 10 to 15 minutes before ng time nasa company na kayo. Hindi pwede ang Filipino time dito sa Japan. Kaya kung kayo ay sanay yan sa Pilipinas na lagi kayong naghahabol sa oras or lagi kayong nalilate, simulan nyo lang sanayin at baguhin yung sarili nyo. And kasama yan sa pinapractice during sa 4 months Nihongo training. And napakalaking tulong talaga nun para pagkarating nyo dito sa Japan, sanay na kayo. So uulitin ko ha, bawal ang Filipino time dito sa Japan. Okay, next, yung hindi marunong gumalang sa mga leader or sa mga higher positions. So siguro naman kahit tayo mga Filipino, ayaw din natin itong gantong ugali, yung mga hindi marunong gumalang sa mas nakakatanda at sa mga mas nakakataas yung posisyon. Pero dahil tayo yung dayuhan dito sa Japan, kailangan natin magdoble ingat. So sobrang galang ng mga Japanese, at talagang makikita mo yun sa kanila kung paano sila gumalang sa mga mas nakakatanda at sa mga mas matataas yung posisyon, lalo sa trabaho. At mapapansin mo yun kung paano sila makipag-usap, tapos yung mga actions nila habang nakikipag-usap. Kaya tayo, ugaliin din natin na maging magalang, dahil unang-una, nandito tayo sa bansa nila para magtrabaho. Kaya kailangan natin suklian yung opportunity na ibinigay nila sa atin dito, hindi lang hard work sa trabaho, kundi pati sa magandang asal. Pag makikipag-usap ka sa mga Japanese, huwag mong kalimutan gumamit ng mga formal form of Nihongo na mapapag-aralan mo during training. So hindi lang sa mga mas nakakatanda or mga higher positions na Japanese, kundi pati dun sa mga ibang Japanese na makakasama mo sa trabaho, wag mong kakalimutan yung paggalang. Kahit na sobrang tagal mo na dito sa Japan, sabihin na natin na 5 years o 10 years ka na dito sa Japan, dapat hindi mo wala yung respeto mo sa kanila. Okay, pangatlo, yung hindi nakikipag-cooperate sa mga kasamahan sa trabaho. So ang mga Japanese, mga very good team player yung mga yan. Hindi mahalaga sa kanila yung individual achievement. At talagang makikita mo yun sa kanila pag nakasama mo na sila sa trabaho.
Kaya kailangan makipag-cooperate ka at palaging makinig sa lahat ng instructions ng mga leader or kahit ng ibang mga kasamahan mo sa trabaho. So meron akong gustong i-share sa inyo tungkol dun sa nabasa ko na ang mga Japanese or merong mga Japanese na ayaw kasama sa trabaho ang mga Pinoy. At dahil daw yun sa ang mga Pilipino, ang mga Pinoy, masyadong competitive. Parang laging nakikipagpagalingan, parang gusto lagi sila yung magaling. Which is parang totoo naman dahil meron talaga tayong ugaling ganun na very competitive at ayaw talagang magpatalo. Kaya ang may papayo ko sa inyo, once na nandito na kayo sa Japan at nagtatrabaho na kayo dito, kailangan matuto kayong basahin yung sitwasyon. And wag na wag kayong makikipagkompetensya sa mga Japanese. Wag na wag nyo siya nalalampasan. So, ang mas maganda nyong gawin, tingnan nyo kung paano sila magtrabaho, kung gaano sila kabilis, pairamdaman nyo lang yung galaw nila, at for sure, hindi kayo magkakaroon ng problema, and magiging maganda pa yung impression nila sa inyo. Pang-apat, yung hindi marunong makipag-communicate ng maayos, verbal man o non-verbal. So, dito na papasok yung Nihongo, no? So, again, hindi mo kailangan maging fluent or sobrang galing sa Nihongo. Kasi alam yan ng mga Japanese dahil nga, syempre, foreigner tayo. Pero, yun din yung dahilan. Kaya, kailangan talaga nating pagbutihan ang pag-aaral ng Nihongo. At least, basic man lang para maintindihan natin yung mga instructions nila. Especially sa trabaho. Hindi kasi natin pwedeng i-reason na hindi tayo marunong mag-Nihongo kasi kaya nga nila tayo binigyan ng halos kalahating taon or 5 months to be exact para matuto tayo kahit man lang basic Nihongo at talagang nadidisappoint sila pagka nakita nilang hindi ka talaga nakakaintindi kahit na ilang beses na silang nagpaliwanag. At sa part na yun maiintindihan mo din sila kung may mga time na naiinis talaga sila. Kaya para doon sa mga gustong mag-apply ng trabaho dito sa Japan, lalo na dun sa mga under training na, pagbutihan nyo yung pag-aaral ng Nihongo kasi yan talaga yung pinakamalaki ang may tutulong sa inyo para makasurvive kayo dito sa Japan. And yung last is yung hindi dedicated sa trabaho. So ang mga Japanese, sobrang hardworking na mga yan. As in talagang sobrang dedicated sila sa trabaho. Kaya talagang nakaka-amaze sila, no? Kaya siyempre, ayaw din nila nang makikita ka na para kang walang gana sa trabaho or yung lalamya-lamya ka. Palagi mong ipakita na energetic ka at yung parati kang genki dahil talagang matutuwa sila sa'yo. So, in case na masama talaga yung pakiramdam mo, pwede kang magsabi sa kanila at talagang hindi ka nila pipilitin na magtrabaho kung hindi mo talaga kaya. So, lagi mong ipakita na hindi sila nagkamali sa pagpili sa'yo at hindi masasayang yung opportunity na ibinigay nila sa'yo. So, meron lang akong hihahabol, no, na under dun sa pangalawa, which is yung hindi marunong gumalang sa leader or sa mga higher positions. So, yung aisatsu or yung greetings. Sobrang importante ng greetings at wag na wag niyo kakalimutan dahil isa yan sa mga form of respect ng mga Japanese. Halimbawa, sa umaga, lagi kayong babati ng Ohayo gozaimasu. Tapos, sa tanghali naman is yung konnichiwa. At sa gabi is yung konbawa. At kapag uwian or after ng trabaho is yung otsukaresama desu. And lahat yan ituturo sa inyo during sa inyong Nihongo training. And yan, yung mga attitude na ayaw ng mga Japanese, lalo na sa trabaho. So, sana makatulong sa inyo and sana may natutunan kayo kahit paano. And sa next video ko, isi-share ko naman sa inyo yung mga attitude na gustong-gusto naman ng mga Japanese. At kung nagustuhan mo tong video na to, baka naman pwedeng makahingi ng like at pa-subscribe na rin dito sa channel ko kung interested ka sa mga ganitong klaseng content. So, bago ko tapusin tong video na to, marami na akong mga na-upload na contents na maaaring makatulong sa inyo,
lalo na doon sa mga gusto mag-apply ng trabaho dito sa Japan. And ilalagay ko yung link ng mga video na yan sa description sa baba. Again, maraming salamat sa panonood at see you again sa aking next video.